Hi guys, today ay tuturo ko sa iyo kung paano nga ba i-manage ang iyong beauty product business gamit ang Merchantry POS. So ituturo ko sa iyo kung paano gumawa ng catalog, mag-track ng sales, mag-record ng expenses, mag-manage ng inventory, mag-generate ng reports at marami pang iba. So ang Merchantry po ay pwede mong ma-download sa App Store, sa Google Play Store. Pwede mo siyang gamitin sa desktop, sa laptop, sa tablet, sa mobile at sa iba't ibang mga browsers. Ngayon ay sisimulan natin sa paggawa ng catalog. So, yung catalog feature ay list of products mo sa system at dito mo ina-add ang mga products kasama yung kanilang name, price, category, variance at iba pang details. Sisimulan natin sa paggawa ng mga products gamit ang spreadsheet import. So, click mo lang tong import products or services, tapos spreadsheet. Tapos click mo lang tong retail, mag-download tayo ng kanyang template. So, yan. Tapos, buksan natin yung template. So, ito na yung file natin. Bali, unang gawin mo, delete mo muna lahat ng data. Then, gawa tayo ng products dito. So, ang gagawin nating products ay isang lip tint, isang lip balm na may dalawang variants, tapos gawa tayo ng makeup set. Una, lagyan muna natin lip care. Category, lip care. Product name, lip tint. Price, lagyan natin 200, cost 150, tapos order level 50, base unit pieces, initial stock natin 100. Tapos yung isa naman ay lip care din. Tapos lip balm. Variance niya ay yung isa ay regular, yung isa lagyan natin premium. Then price niya ay 200, yung isa 350. Cost naman yung regular 100 ay 150. Yung isa naman ay 250. Pre-order level natin 50 na rin. Stock pieces. Initial stock. Yan, tapos save natin to. Pagka-save natin, i-upload natin doon sa Merchantry. Okay, click mo tong next. Tapos upload mo dito. So yan, file uploaded successfully. Import catalog. Import successful. Then, click natin tong go to point of sale. So yan, nakagawa na tayo ng dalawang product dito. Balik tayo dito sa products or services. Okay, ito na yung dalawa nating item. Tapos, itong lip tint, lagyan natin ng image. Save. Yung isa lip balm, lagyan natin ng image. So, ayan yung dalawang variants niya. Lip balm. Okay. So, yun na. Tapos, yung isa, gawa naman tayo ng set. So, wag na tayo mag-import. Ang gamitin natin ay itong manual. Okay, lagay natin sa category bundle. Tapos, product name, makeup set. Tapos, description, pwede ka maglagay dyan. Pero ngayon, sa inventory and tracking, lagay natin bundle. Tapos, base unit piece. Tapos, wala tayong gagawing variance dito. So, lagay muna natin yung kanyang price. Makeup set, price niya ay 700. Yung cost niya, automatic na magko-costing to, yun ang ilagay natin. So, ang laman ng set ay una lip tint. Yan. Next, yung blush. Tapos, isang mascara. Okay, kung gusto mo, pwede ka magdagdag dyan. Tapos, wala halimbawa yung inventory item, pwede ka dito mag-create new. Yan. Tapos, lagay mo lang yung details. So, yung mga yan, nagawa ko na yan dito sa inventory items. Okay? Tapos, apply calculated cost. Ayan. Lagyan natin ng image. Save. So, okay na. Nakagawa na tayo ng tatlong product. Next naman, lagyan natin siya ng price tiers.
So, yung price tiers naman, halimbawa kung meron kang resellers, may wholesaler ka, bulker, ganyan. So, lalagyan natin siya ng iba't ibang mga price. Punta ka lang dito sa price tiers. Halimbawa, lip tint, lagyan natin dito ng reseller, tsaka wholesale price. So, yung value niya, 170. Tapos, yung isa, 150. Ito naman, 31 to 50 optional. Tapos, 51 to 200. Okay? Save. So, okay na. Meron na tayong price tiers. So, tignan natin to sa point of sale. Okay, punta naman tayo sa POS or point of sale. Dito ka gagawa ng iyong mga sales transaction. Tapos, automatic na masisave yun sa system. Then, bawat transaction na ginagawa mo, automatic na ibabawas niya yun sa stock mo, i-update niya yung sales records mo, at ang iyong reports. Gawa tayo ng scenario, halimbawa, ikaw yung may-ari ng business mo, at the same time, ikaw din yung cashier. So, halimbawa, may bumili sa atin ng lip tint. Ang unang gawin natin, mag-start ship muna tayo. Ito, start ship. Tapos, lagay mo initial cash amount. So, ngayon, gawin muna natin 0. Start ship. So, yan, your ship has been started successfully. Makikita mo sa POS, andito ang ating mga categories. Tapos, meron din tayo dito search. Pwede kang mag-search dyan. Halimbawa, oil free. Yan. Shampoo. Pwede ka rin gumamit ng barcode kung nilagyan mo ng barcode sa pag-setup mo ng catalog to. Okay, next, halimbawa, magbibenta tayo ng lip tint. So, yan, lip tint. So, may price tier to. Halimbawa, ang in-order sa'yo, 35. Automatic sa reseller yan mapupunta. Okay, add to order. Tapos, proceed. Makikita mo dito iba't ibang payment method natin. May cash, GCash, e-wallet, Paymaya, at pwede kang gumawa ng custom payment method mo dito. Meron din tayo ditong split. Ayan, pwede kang mag-split dyan. Tapos dito sa cash payment, yan, pwede mo ilagay dyan. Halimbawa, ang binayad niya ay 6,000. So, yan, automatic may change na 50. Tapos, order source. Ito ba ay sa physical store o kaya ay sa Facebook, TikTok? So, yan, pwede mo ilagay yan. Notes. Pwede ka maglagay ng GCash reference number dyan o kaya address pag may delivery ka. Then, proceed tayo dito. Create order. So, ito ang ating online receipt. Kung meron kang connected na printer, automatic na lalabas to sa printer mo. Tapos, pwede mo i-reprint. Pwede ka rin dito mag-email. I-email mo yung resibo sa customer mo. Pwede ka mag-download ng invoice at mag-print ng invoice. Pero ngayon wala akong printer kaya hindi ko mapiprint to. Testing natin download yung invoice. So, yan. Ito yung itsura ng kanyang invoice. Okay? Then, tingnan natin inventory. Bumili tayo ng lip tint na 35. Inventory items. So, yung lip tint natin, ayan, 100. Ngayon ay 65 na lang. Okay, may tatlong klase ng inventory and tracking sa merchant tree. Una ay single inventory. Pag bumili ka ng halimbawa, isang lip tint, mababawasan ng isang lip tint yung inventory mo. Pangalawa ay bundle. Yun nga yung kapag halimbawa, set. Sa lahat ng nandun sa set, pag binili yung set ay mababawas lahat nung nasa loob niya. So yung nilagay natin kanina na component, mababawas yun. Pangatlo ay yung no tracking. So, yung no tracking naman, ginagamit sa services o kaya naman ay delivery charge, ganyan. Kahit ano pwede mong gawin na service doon basta wala yung inventory. Okay, subukan naman natin yung makeup set. So, nilagay natin doon blush, tapos mascara, 190 pieces, 200 yung isa, lip tint. Okay? Bili tayo makeup set. Yan, tignan natin inventory items niya. Lip tint, 64. Blush, 199. Tapos yung mascara, 189. Next, dito mo makikita sa dashboard ang iyong benta. Ayan. So, makikita mo dito sa taas, meron tayong dito dalawang widgets para sa inventory status. Ayan, out of stock. Low stock. Ayan.
Dito naman, dalawang widgets para sa mga unpaid transaction natin. Ito naman ang ating business day o ito yung today summary natin. Kabuang sales natin sa isang araw. Then, pwede mo i-filter yan sa branch or main. Tapos, sales and expenses. So, ito ay base dito sa date na to. February 1 up to present. Tapos, pwede ka mag-set dito ng today, yan, week, and month. Top selling by amount nandito. So, kita mo dyan, ayan, Chanel perfume. Kita mo rin yan, today, month, low stock items. Ayan. Halimbawa naman yung iyong cashier or ikaw ay nagkamali ng punch o kaya yung customer mo nagkamali ng order. So, punta ka na sa sales, tapos sales orders, tapos i-void mo lang. Halimbawa ito, void natin to. Malaking halaga yan eh. Void, confirm. Ayan, voided na. So, makikita mo sa dashboard, nabalik na yung pera niya. Tapos yung inventory, nabalik na rin. Ayan. Ayan. Next, pwede ka rin gumawa sa POS ng Pay Later. Halimbawa, Chanel, perfume. Dito may drop down. Ayan, Pay Later. Pwede kang maglagay ng customer, pwede kang gumawa. Ayan. Tapos, payment method, initial cash payment, optional. So, halimbawa, save muna natin yan. Yan, Pay Later, order created successfully. Makikita mo ngayon dito sa sales, tapos sales orders. Yan, meron tayong completed pero unpaid. Completed yan, naibigay na yan, o na-deliver na yan. Ayan, 199 na lang. Pero unpaid. So, kapag nagbayad na yan, pwede mo to mark as paid. Ayan. Pwede ka rin gumawa ng custom payment method dito sa settings. Tapos, pwede mong baguhin yung mga yan. Halimbawa, GCash. Huwag yan. Kunyari, e-wallet. Gawin mong BDO. Gawa ka pa ng new, BPI. Yan. Makikita mo siya dito sa POS. Kunyari ito. So, yan, BPI. Yung isa, BDO nandito. Okay, then, pwede ka rin mag-custom ng resibo dito. So, yan. Tapos, sa merchant tree, pwede ka rin gumamit ng discount kung kailangan. So, halimbawa, ito. Kunyari, ito. Whole order, gusto mo lagyan discount ng, kunyari, 10%, 5%. Ayan. Meron siya ditong 5%. Tapos, gusto mo naman, per item lang. So, alisin mo lang yan. Per item. Kunyari, percentage, kunyari, 20%. Ayan. Proceed. Okay? Tapos, pwede ka rin gumawa ng, kung gusto mo mag-track ng customer, pwede rin. Halimbawa, proceed, tapos customer. Yan, gawa ka ng customer dito. Kunyari, Jean Reyes. Email, reyes@sample.com. Phone number. Address, Cavite. Save. So, yun na yung customer, then create order. So, dito sa customer, dito sales, tapos customers. So, ito siya. Makikita mo rito yung kanyang customer information, sales information, kailan siya huling bumili, gaano siya kalakas bumili, tuwing kailan ba siya bumibili. So, yan, kita mo dito. Ito yung kanyang transaction. Okay? Pwede ka rin dyan gumawa ng loyalty program. Pero sa ngayon, hindi mo natin i-discuss to. Gagawa tayo ng separate video para dito. So, ganun lang gamitin ang ating point of sale. Next, punta naman tayo sa sales orders. Pwede ka rin gumawa ng mga sales transaction mo dito sa sales orders. So, click ka lang dito sa new. Yan. Pwede ka maglagay dito ng mga transaction date. Pwedeng backdate. Tapos, pwede maglagay ng customer, anong store,
Order status, pwede ka ng drop muna. Tapos, payment method, pwede kang gumamit ng paid, partial, unpaid. So, ayan, limbawa, mag-order muna tayo. Makeup set, lip tint, ayan, default. Ayan yung price tier niya. So, discount tayo, limbawa, ng amount discount lang na 50. Okay? Tapos, gawin nating partial. Ang babayaran niya 850, binayaran mo na halimbawa 500. Tapos save. So yan, completed partial. Kung siya magbabayad na, pwede mo i-click to mark as paid. O kaya naman, kung gusto mo makita magkano yung balance niya, magkano yung nabayad niya dito sa payments. Yan. Tapos, pwede ka dyan mag-add payment. Ayan, cash or BPI. Add payment. So, yan, meron siyang history dito kung kailan siya nagbayad. Okay? So, pwede mo yan i-export. Pwede mo rin mapanood dito kung paano gamitin tong sales orders. Pwede ka rin dito mag-filter. Mga kailangan mong i-filter. User, stores, payment method, yan. Pati mga date range. Tapos, ito, pwede mo rin to i-print. Ayan, print slip, print invoice, download invoice. So, ayan. Okay, nandito yung lahat. Punta naman tayo sa inventory management. Dito sa inventory items ay ito yung listahan ng lahat ng products mo na binibenta sa store. So dito ka mag-monitor ng stock levels mo, stock per branches. Dito mo titignan yung audit trail at marami pang iba. So makikita mo rin dito kung anong product yung overstock, anong product yung malapit na ma-out of stock, low stock, at magkano yung total valuation mo. So, pwede mo tignan yan, yung, halimbawa ito, lip tint. Yan, pwede mo palitan yung base unit. Pwede mo makita dito yung stock niya per location. Tapos, catalog usage, saan ba siya naka-link. Yan, tapos transaction history. Ito yung movement ng lip tint. So, meron siya ditong sales order. Tapos, initial stock. So, makikita mo yung quantity change niya dito, sino yung gumawa nun at anong oras or kailan. Tapos pwede mo rin baguhin yung stock level mo dito. Yan. Tapos dito pwede mo rin baguhin yung stock count mo. Yan. Okay, then so makikita mo rito stocks tapos reorder level. Yung reorder level halimbawa itong 97 pieces. Kapag to naging 50 na lang, automatic na maglo-low stock yan, magkakaroon ng low stock alert, at magno-notify ito sa cellphone mo. Magpapadala rin ng message doon sa email mo. Tapos, pwede mo yan i-export. Pwede mo rin panoorin yung video kung paano gamitin yung inventory items. Pwede ka dyan mag-filter by branch, by status, ayan. Tapos, clickable tong mga widgets na to. Okay, next. Ang PO naman o purchase order ay feature para kapag bibili ka ng stock sa supplier mo, kailangan mag-restock. So, PO yung gagamitin natin. Magsasali ka ng mga items, automatic na madadagdag to sa inventory mo once received. Automatic din nagagawa to ng expense. Optional din kung gusto mong gumawa ng expense kada PO. Okay, so gawa muna tayo dito ng first transaction natin. Lagyan mo lang yung transaction date, supplier, so wala muna tayong supplier. Stock location, store, so halimbawa receive na. Okay. Tapos, sagay natin, yung lip tint. 97 stock mo, gawin natin, nyari, 100 ang tadagdag mo. Save. So, yan. Receive paid. Automatic, nandito na yan sa inventory items mo. Tapos, nag-create yan ng expense. Ayan, PO. Tapos, napunta na yan dito sa dashboard. Tapos, sa reports, nandito na rin yan sa expenses mo today. Ayan. Breakdown niya, ayan, PO. Next, punta ulit tayo sa PO. So, halimbawa naman, ang bibili tayo ng may supplier. Pwede kang gumawa dito ng supplier mo.
Halimbawa, test supplier muna. Tapos, lagyan natin dito pangalan ng supplier mo. Halimbawa, Ruel Hernandez. Phone number 0975-123-4567. Ruel at sample.com. Address niya, Binondo, Metro Manila. Tapos ito, skip muna natin to. Save. So yan, kita natin yung kanyang information. Tapos sa PO, gawa tayo ng transaction. Lagyan natin test supplier. Then sample natin, confirm lang muna. Tapos to unpaid. Then bili tayo ng lip tint. Ayan, lip tint. Bili mo ng 150. Save. Ayan. Confirm, unpaid. So, kapag confirm, hindi pa yan papasok sa inventory mo. Ayan, lip tint, ayan pa rin. 197 pa rin. Pero pag halimbawa, dumating na, so pwede mo na i-receive yan. Tapos, bilangin mo kung tama yung bilang, 150, confirm receipt mo. Yan. Items received successfully. So, nandito na yan. Ayan. Then, sa PO mo, pwede mo na yan i-mark as paid. Yan. Then, yung expense, gumawa na uli siya ng expense. Ayun. Okay? Then, doon sa ating suppliers, makikita mo, so, meron tayo ditong transaction sa supplier na to. Makita rin natin, updated yung products natin. At February 24, 150 yung price niya. Okay, then, ayan, pwede mo buksan yan. Pwede mo yan i-print o i-download. So, ayan. PO. So, ganun lang kadali gamitin ang ating purchase order. Ito yung ginagamit natin para i-sync, para maging accurate uli yung stocks natin. Tinatali natin yung system count tsaka actual count. So, pwede mo gawin to kung gusto mo daily, weekly, quincenas, o kaya naman monthly. So, pwede. Sample na natin. Create ka new. Pwede mo ilagay yung mga inventory item mo dyan. Pwede naman load all items. Yan. So, halimbawa, nagpa-inventory ka. Binilang nila lahat. Tama naman yung count lahat. Pero yung lip tint, pag bilang nila, 340 lang. May difference na 7. Halimbawa, sabihin nating theft, nanakaw. Save. So, as a business owner, kunyari, kung every quincenas kayo, tignan mo lang yan. So, yan, meron pala akong nawawalang 7. Ang value niya, 1,050. Tapos, yung reason, theft. So, pwede mo ikaltas yan doon sa, dito kay Juan de la Cruz. So, kung sino man yung dapat kaltasan. So, depende yan sa policy mo na lang. Tapos, makikita mo dito sa inventory items na 340 na yung lip tint mo. Tandaan mo, inventory counts, gagamitin mo to para mag-sync uli ang stocks mo ng actual at saka ng system count. Okay? Pwede mo yan i-print. Pwede rin i-download. So, kung paano gamitin tong inventory count, pwede mong panoorin dito. Yan. Next, punta naman tayo sa stock adjustment. Medyo similar sa inventory count. Pero dito naman, so, ito, kunyari, on the spot, nakita mo, meron damage. Pwede mo gamitin yan. Halimbawa, lip tint. Nakita mo, may damage. Kunyari, 5. Yan. Tapos, nakita mo, body wash. Kunyari, 2. Kunyari, ito, ginamit sa promotion. Ayan. Pwede yan. Save. Okay, automatic na mag-update din doon inventory mo. Ayan. Then, stock adjustment. Okay. So, ganun lang yung ating stock adjustment. Tapos, stock transfers. Ito naman, halimbawa, kailangan mo maglipat ng items
from main to branch or any branch papunta sa ibang branch. Okay, create tayo dito. First stock transfer natin. Tapos halimbawa, lip tint, i-transfer natin. Lip tint na lang muna. Kunyari, 100 pieces from main branch to dito sa branch. Tapos pwede ka maglagay ng notes. Save. So, yan. Then, pagpunta mo sa inventory items, lip tint mo parehas pa rin. Ganun pa rin yung count. Kasi naka-all location. So, pag tinignan mo yan sa main, so, ayan na. 235 na lang. Sa branch, so, ayan. Meron ng 100 dito. Okay, guys. So, ganun lang kadali gamitin ng ating inventory management feature. Okay, next naman ay ship information. So, click mo lang to. Yan, makikita mo lahat ng info about sa ship mo. Makikita mo lahat ng info about sa ship mo. Yan, dito, kita mo yung store, initial cash, anong oras ka nagsimula, ilang orders, nagawa mo. Dito naman sa add expenses, pwede kang mag-add dyan. Halimbawa, food, amount, sabi mo ng 200. Add expense, yan, automatic na ibabawas niya dito sa cash in drawer, papupunta dito sa total expenses. Tapos cash management naman, pwede kang mag-ano rito, halimbawa, remit ka, halimbawa, 2,000. Yan, remove cash. Yan, pwede mo rin gamitin to sa GCash. Mga cash in, cash out, pwede mo gamitin yan. Tapos, yan, ito yung ating total sales, total discounts. Nandito rin ang... Tapos, makikita mo rin dito yung sales by payment method natin. Expenses breakdown, yung ginawa mong food kanina. Tapos, cash movements. Tapos, ang ating sales by product. So, halimbawa, ikaw ay mag-out na. Magsasara ng store. So, kailangan mo i-end ship. Bilangin mo muna yung pera dun sa kaha, then ilagay mo dito. Kung tugma yan, 4810, lagay mo dyan, 4810. Then, kung halimbawa, dalawa yung ship mo, dalawa yung cashier mo, dalawa yung ship, yung closing, siya lang yung mag-end business day. Kung ikaw, halimbawa, isa lang naman yung stop mo, edi lagi ka mag-end business day. Pero subukan natin, dalawa yung stop mo. Ang gagawin mo lang dyan, end ship ka lang. Yan, cash matching. So, ang goal natin dito ay makita natin yung kabuuang sales natin sa isang business day. Lahat ng ship, lahat ng punch sa POS, makita natin sa isang business day. Okay? So, ayan. Kita mo na dito kay Juan de la Cruz. Yung kanyang sales, breakdown yan, tapos sales orders, yung mga nagawa mong transaction kanina, ayan. Okay? So, makikita mo yan dito sa sales, tapos userships. Ayan, Juan de la Cruz. Tapos, business days, yan, naka-open pa rin. Kasi may susunod, halimbawa, may susunod kang ship. Siya yung closing. Siya yung mag-close niyan. So, makikita mo dyan, ayan, kay Juan de la Cruz pa rin yan. So, mamaya, gawa tayo ng account na yung cashier na magko-close niyan. Okay? Next naman, punta naman tayo sa expenses. So, dito sa expenses, dito mo ilalagay o i-record lahat ng gastos ng store mo. So, sample natin, halimbawa, gawa tayo dito, PLDT. Pwede kang maglagay dyan, Meralco, water bill. Lagyan natin dito, halimbawa, bills na lang. Amount, 1699. Kunyari, PLDT fiber. Save. So, yan. Then, makikita mo yan dito sa reports, financial summary, today. Yan. Next, dito naman tayo sa user management. Bali, sa user management feature, dito tayo nagmamanage ng ating mga user account. Dito tayo naglalagay ng mga roles and permissions ng ating mga staff, pati store access. So, sample, gagawa tayo ng isang account para sa staff mo. Click mo lang tong new user. Tapos, halimbawa, gawa tayo dito, pangalan. Halimbawa, Alex Ramos.
Alex Ramos. Email, password, tapos permission niya, halimbawa sales and expenses lang. Store access niya, halimbawa 2. Pwede siyang lumipat-lipat ng branch. Save. Email has already been taken. Okay. Gawin nating Alex Ramos. Save. Ayan. Okay, ngayon, may dalawang paraan para i-login yung account ng staff mo. Una, ay direct login. Buksan niya yung app, then login niya yung account niya, okay na. Pangalawa, ay gamit yung storefront mode. So, mula dun sa POS tablet ng store mo, ilalagin mo yung admin mo doon, then gagamitin mo yung storefront mode at magla-login sila. Pakita ko sa'yo. Una, maglabas tayo ng halimbawa 2 browser o halimbawa 2 tablet. Okay guys, parehas yan na tablet, halimbawa. Then, parehas yan admin. Nilagin mo yung admin account doon sa POS tablet ng store mo. Okay, tapos to nasa bahay ka, halimbawa. Then, ang gagawin mo, tong POS tablet, gagawin mo ay device mode tapos storefront mode. So, isang paraan to para mag-login. So, i-purpose nito para, kunyari, marami kang staff, madali na i-login yung mga account nila. So, halimbawa ito, Alex Ramos. Pag click niya, ayan, lagyan niya na lang yung account niya, ay yung password niya. Okay? Ayan. Diba? Mas madali. Okay? Then, yung isa naman ay direct login. Halimbawa, okay. So, imaginein mo dalawang POS tablet yan. Tapos yung isa, direct login. Direct login, pwede yan. Yan, okay? So, yun yung dalawang paraan para i-login yung account. Next, tignan naman natin kung paano mo makikita online ang iyong sales at ang performance ng iyong cashier. Okay, so dito sa tablet, POS tablet ng cashier mo, open ka lang ng ship. Halimbawa, sino ba to? Si Alex Ramos. Mag-start siya ng ship niya. Halimbawa, ito yung yung closing mo. Closing stop mo. Bebenta siya ng yung mga item na yan. Proceed, create. So, yan, meron siyang 1,000. Sige, order pa tayo. Makeup set. So, okay, nakagawa na tayo ng sales dito kay cashier na si Alex Ramos. So, ito yung kanyang mga benta. Ayan, yung kanyang mga nabenta. Ito yung cash in drawer niya. So, makikita mo yan dito. Na-reload mo lang to. So, ito yung yung POS mo. Ito naman yung tablet mo as admin. Ayan, dumagdag na. Last order 2 minutes ago, si Alex, may 1.5. Tapos, sa sales, userships, makikita mo yung kanyang information. Ayan, active. So, yan. Ito yung kay Alex. Tapos, yung business days natin, nakabukas pa rin. Si Alex, yung closing, i-close niya ngayon. So, in ship. Tapos, lagay niya lang 2.5, then end business day. End ship. So, yan. Cash matching. Ito na yung ating mga benta. Pwede mo i-print yan, yung summary ng benta mo. Then, dito naman sa admin, yung business days niya. So, yan na. Close na. Open by Juan de la Cruz. Closed by Alex Ramos. Tapos, yung sales, nagsama-sama na. So, yan yung business days natin. Isang buong araw na sales ng pinagsama-samang mga ship ng iyong mga cashier. Okay? So, ganun lang gamitin ang ating user management feature. Next, punta naman tayo sa employee management feature. Bali, ang employee management ay para i-manage mo yung mga information ng lahat ng empleyado mo, kanilang attendance, work schedules, salary, kasama na rin yung automatic computation ng overtime nila, deductions, at additional pay. So ngayon ay gagawa muna tayo ng dalawang employee profile mo. Gagawa tayo una, Jean Reyes. Contact number, sample lang yan. Email address. Address niya, ang ating Cavite.
Tapos, code, PIN, link user account. So, wala muna tayong ililink sa kanya. Daily rate, 650. Number of hours, base number of hours, 8. Break hours, 1. So, parang ano yan, 8 to 5 p.m. Overtime natin, sabihin natin 150. Then, pay overtime. Tapos, assign store sa beauty products sa main store. Save. Tapos, gawa naman natin si Alex. Alex Ramos 0999123456 Email. Address. Quezon City na lang. Quezon City. Sample na naman yan. Tapos, employment status, employment start date, PIN code. Dito natin i-link si Alex. So, dito guys, halimbawa, may discrepancy sa kanyang ship, kulang ng 50 pesos. So, automatic, made-deduct yun sa salary niya dito. Okay? So, daily rate niya, 650. Ganun din yung kanilang oras. Tapos, OT. Yan. Save. So, okay na. Meron na tayong dalawang profile dito. So, dalawang paraan para mag-clock in ang iyong mga employee. Una, kung konti lang naman yung staff mo, pwede nang doon sa POS tablet nung mismong cashier. Pangalawa, magkaroon ka ng dedicated device kung marami kang staff. So, una gawin muna natin yung mag-attendance sila o mag-clock in sila doon sa kanilang POS tablet. Okay guys, nagbukas uli ako ng dalawang window dito. Halimbawa, dalawang tablet uli yan. Tablet mo sa admin, tapos tablet mo sa iyong store, sa cashier. Then, gagawin natin, mag-storefront mode tayo dito. Device mode, storefront mode. So, hindi pwedeng mag-direct login yung user account kasi wala yung attendance na button. So, kailangan storefront mode para merong attendance button yan. Purpose natin doon, para doon lang sila magla-login sa mismong tablet ng store. Kasi syempre, kung pwede mag-direct login, pwede sila mag-login sa bahay, magkakaroon ng dayaan sa attendance. Enable, then si Alex. Yan, attendance. So yan, nandito yung mga employee mo. So yung ibang employee na hindi rin cashier, pwede rin dito mag-lock in. Tapos, full screen mo yan. Okay, sample na natin. Next, i-click mo tong clock in. Next, PIN. So yan, naka-clock in na siya. 9:48 p.m. So sample naman dito sa atin sa admin, makikita mo yan sa attendance tracker. Device mode, attendance tracker. So yan, nakita mo sa admin, si Alex ay nag-clock in na. So pag nag-clock out siya, next, PIN. So yan, makita mo dyan, okay na yan. Clock out na yan. Okay, so ganun lang. Tapos yung isang way naman ay kapag meron kang isang dedicated device. So dito sa atin sa admin, gawa tayo ng account. Settings, tapos users. New user. Tapos attendance tracker. Gawa tayo email dito. Password. Okay. Okay na. Okay guys, imagine mo ito yung tablet na dedicated device. So i-login mo lang yung attendance tracker. So ayan na. Pwede mo i-full screen. Pwede mo gamitin yung branch. So wala kayong employee doon. Exit. So yan. Okay na. Punta naman tayo sa attendances. Attendances, employees, ayan. So makita mo dyan si Alex Ramos, wala siyang masyadong total hours dito, kaya wala ring total pay. So, sample natin, limbawa, nalimutan niyang mag-clock in, nalimutan niyang mag-attendance, pwede kang gumawa dito.
Yan, halimbawa, si Alex Ramos, kunyari 8 to 5. Yan. Save. Yan, 9 hours. So, makikita mo dito yung kanyang attendance information, tapos pay information. Pwede mong gawin yan. Halimbawa, additional pay 100. Ayan, deduction, meron siyang 50 na deduction. Pwede kang mag-notes dito. Save mo lang. So, yan, meron na siyang 700. Yung isa naman, si Jean Reyes. Halimbawa, sabihin natin, kunyari, ano siya, 9 to 6. 9 to 6. Save. Ayan. 650. Save. Tapos, pwede ka rito mag-filter. Ayan. Pwede ka dyan maglagay ng date range. Tapos, pwede mo ring i-export. Okay, halimbawa, gusto mo na silang pasahurin. So, punta ka lang dito sa reports, employee reports. Tapos, dito sa date range, pumili ka lang kung quincenas, weekly, daily, monthly. Tapos, anong store. Pwede ka rin pumili ng specific na employee lang. So, ngayon, example natin, all employees. Tapos, create expense. So, nakadrop yan muna. So, yan, payroll. Tapos, category payroll. Amount niya, 1,350. Ito yung breakdown. So, halimbawa, nabayaran mo na, pwede mo nang gawing paid. Create expense. So, yan. Okay na. May kita mo yan dito sa expenses. Yan, meron kang payroll dito. Kita mo rin yan sa financial summary, payroll. Ayan. Then, dito sa employee reports, pwede mo rin yang i-export. Okay? So, ganun lang kadali gamitin ng ating employee management feature. Next naman natin ay reports. So, unahin natin itong financial summary. So, itong financial summary ay pinapakita nito lahat ng total sales mo, expenses, profit, at iba pang key metrics ng store mo. So, dito, madali mong makikita yung performance ng store mo, kaya makagawa ka ng maayos na decision making. So, halimbawa, makikita mo dyan yung gross sales, gross profit, net sales, expenses, net profit, base dito sa date na to. So, pwede mong ilagay dyan, last 7 days, yesterday, today, okay? Balik muna natin doon sa 1 to 24. Pwede mong tingnan yung period niya, kung per week. So, wala pa akong per month dito. Stores, ayan. Payment status, paid, partial, unpaid, wala. All na lang natin. May kita mo rin dito ang payment method breakdown natin, cash, GCash, credit card, Paymaya, sales by category natin. So, kita mo dyan kung ano ba yung malakas na category mo. Pwede mong buhusan ng marketing, grosses breakdown sa lahat ng nabentang product sa store natin nandito. Tapos, expenses breakdown. So, ayan. Tulad ng mga ginawa natin kanina sa expenses. So, nandito yan. Next ay sales reports. Okay, sa sales reports naman ay makikita mo ang summary ng lahat ng benta mo sa store. So, makatulong to para matrack mo yung sales trends, yung top tsaka non-performing products mo, makikita mo dito. Kita mo rin yung customer sales at iba pa. Meron tayong tatlong tab dito, sales by period, sales by product, sales by customer. Unahin natin tong sales by period. So, dito kita mo agad yung iyong gross sales, tapos may discount, net sales, gross profit. So, dito walang expenses. Medyo similar doon sa financial summary, pero ito merong discount. Tapos, kita mo na agad yung per day na kinikita mo. Ayan. Then, base lahat yan dito sa date range na to. Pwede ka mag-filter ng period, ng store, payment status, tapos ng product. Halimbawa, lip tint. So, yan. Tapos, mag-filter ng customer. Ayan. Anong araw ba siya bumili? Ayan, February 24, kita mo agad. Then, so dito, kita rin natin yung orders natin per day. Madali natin makikita. Tapos, yung margin. Kita agad natin dito. So, importante rin tong margin, lalo na sa mga business owner na nagbibigay sila ng limit, halimbawa 40%. Yung limit natin hindi pwede bumaba.
So, napaka-importante nito. Kung bababa man yun ng 40%, so may problema, may kailangan i-adjust. Okay? So, ito rin, powerful din tong hour. Tapos day. So, dyan makikita mo kung saan nagpipick yung benta mo. Halimbawa, yan, 8 p.m. So, pwede kang promo dito, mag-marketing dito. So, kita mo dyan. Ayan. 8 p.m., 9 p.m. So, sample data lang natin to guys ha. Tapos, sales by customer naman. Ito naman yung performance breakdown ng mga item mo. Base sa sales dito sa date range na to. So, katulad sa by period, pwede ka rin mag-filter ng store, payment status, tapos pumili ng product dito. So, kinaibahan lang naman dito ay yung madali natin makikita yung ating quantity. Kung ilan yung nabenta natin na quantity. Base sa sales natin dito. Okay? Tapos, sales by customer. So, dahil isa nga lang customer ko, madali mo makikita. Anong araw ba siya umorder? Ganyan. Sa date range na to, ilan yung in-order niya? Meron ba siyang unpaid amount? Kailan ba siya huling nag-purchase? So, kita mo dito. Kung marami kang customer, pwede mo i-sort. Sino ba yung active? Di ba? Makikita mo dito. Tapos, yan, pwede ka rin dyan mag-filter ng payment status tsaka ng store. Tapos, lahat ng tab, pwede ka mag-export. Tapos, lahat ng tab, andito yung info natin sa bawat label. So, lahat yan meron. Okay, next natin, inventory reports. So, dito naman sa inventory reports ay para makita natin yung status ng lahat ng products natin sa store. So, kita natin dito inventory valuation, yung usage and forecast, inventory adjustment, tapos yung inventory history. Para mas maayos yung restocking natin, magkaroon ng mas maayos na inventory decisions, cost management, at overall business efficiency. Una, inventory valuation, very straightforward. Kitang-kita mo agad yung total inventory value mo. So, lahat ng stock mo, ito yung halaga. Pwede ka dito pumili inventory item, halimbawa lip tint. Yan, kita mo agad kung magkano yung inventory value mo. Current stock, times mo lang dito sa cost. Yan. Dito naman sa usage and forecast, lahat ng data na to ay galing dito sa date na to. Pwede ka mag-search ng branch, tapos inventory item. Yan. So, kita mo agad dito. Sample tayo dito. So, halimbawa, dito kita natin agad yung ating average daily usage, average weekly usage, average monthly usage. Tapos, napaka-importante, ito, 2 days left. So, mape-prevent natin yung out of stock sa atin. Meron kang 51 days bago maubos yung stock mo. So, based sa date range na to, ito yung naubos mo. So, itong days left, dito siya galing sa average daily usage na dito siya naka-base. Isang powerful feature din to, itong usage and forecast. Kita mo rin dito, halimbawa, yung mga mahina yung usage mo. So, makita mo yung mga non-performing products mo. Tapos, kita mo rin dito sa inventory adjustment, lahat ng mga adjustment na ginawa sa store mo. So, ito data to, base dito sa petsa na to. Pwede ka dito mag-filter din ng store, tapos reason, halimbawa damage. Yan, kita mo agad yung damage. Magkanong value yung nawala sa'yo. Sample tayo dito, halimbawa body wash. So, yan, makikita mo agad dito. Yung body wash mo, merong use in promotion na 2. Tapos, inventory audit, nadagdagan ng 27. Okay? Tapos, inventory history, makikita mo rito lahat ng movement ng product mo. Generated to base dito sa date range na to. Pwede ka mag-filter din ng store, ng creator, halimbawa Alex Ramos. So, yan. Ito yung movement na nangyari doon sa ship ni Alex Ramos. Juan de la Cruz, so yan, mas marami. Kita mo dyan, may stock transfer, stock adjustment, inventory count. Okay? Then, types naman, halimbawa, gusto makita lahat ng movement ng stock transfer. So, ayan. May nagpasahan ng main to branch.
Then dito sa inventory item, kunyari, lip tint. So yan, kita mo lahat ng movement ng lip tint. Then lahat ng tabs natin, meron tayong export at meron tayong info. Info, ito yung lahat ng information ng mga labels na meron sa isang page. Okay guys, so ganun lang kadali gamitin ang Merchant Tree POS. Kung meron kang tanong, pwede ka mag-message sa Merchant Tree Facebook page. Maraming salamat. God bless. Bye-bye.